Mga bro, mukhang hindi pa talaga dadaan sa dagat ng submarino ang Pilipinas sa ngayon. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, sapat na muna ang submarine substitutes o mga alternatibong assets sa pagpapatrolya sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Oo, medyo nakakapanghinayang pakinggan, lalo't may mga positibong balita noon tungkol sa soft loans para mapabilis ang pagbili. Pero kung pagbabasehan natin ang lengguwaheng ginamit ng ating kalihim, mukhang tinabong muna ang plano sa submarino, at malamang hindi ito maabot ngayong termino niya. Hindi ibig sabihin nito na titigil ang modernisasyon ng AFP, mga bro. Sa totoo lang, baka mas pinaprioritize lang ang ibang masagarang pangangailangan gaya ng mga drone, OPVs, at mga surveillance systems na mas abot kamay at mas madaling i-deploy. Sa dami ng kailangan nating i-modernize, hindi rin biro ang pagpopondo. Ang pagpili ng alternatibong assets ay isang matalinong hakbang para hindi mapurnada ang kabuoang plano. Kung tutusin, hindi naman zero ang nawala sa atin. Kung ang mga submarine ay pang deep strike at pang silent ops, meron naman tayong mga aircraft, patrol ships, at satellite capabilities na pwedeng gamitin sa surveillance at deterrence. Sabi nga nila, huwag pilitin kung hindi, kaya pa sa ngayon, mas maganda nang may gumagana kaysa sa pangarap lang na lumulubog. Pero mga bro, huwag nating kalimutan na ang kakulangan sa submarino ay hindi lang teknikal, kundi pampulitika rin. Kung bibili tayo, dapat mula sa bansang kaalyado at sumusuporta sa atin sa West Philippine Sea. Hindi lang ito tungkol sa presyo at specs, kundi kung sino ang tunay na kakampi kapag umuulan ng intimidasyon sa karagatan.